Winner X versus Raider 150. Sino ba ang tunay na the king of underbone? At nang lumabas itong si Winner X mga ka-Raider, ay sabi ito na ang tatalo sa king of underbone na Raider 150. At ano ang pinanggagalingan kung bakit tinatawag nila itong the new king of underbone? At pinagkaguluhan nga itong Winner X nung nilabas ito sa Pilipinas. Itong review na ito ay request sa akin ng aking mga tagapanood kung sulit pa ba bumili ng Raider 150 o mas okay na itong Winner X na bagong dating sa Pinas. Kung wala ka pang motor at nagbabala ka bumili the 150cc manual transmission, isa itong guide para sa iyo para makapili ka kung anong mas bagay sa iyo at sagot sa katanungan mo. Kung may motor ka na, malalaman natin kung best choice yung motor mo o mas maganda itong Winner X. Umpisa natin sa looks. Itong Raider 150 is sexy, manipis, maganda sa singitan. At ito namang Winner X ay bago sa paningin natin na bulky look kaysa Raider 150. At ang sagot dyan, kung gusto mo ng bulky, macho look at medyo chubby ka, go for Winner X. At kung gusto mo naman ng manipis, mababa at mahilig ka sa singitan, go for Raider 150 Carb o Raider 150 Fi. Sa mga nakakapanood nito, anong mas trip nyo? Winner X o stay Raider 150 Carb or Fi? Kayo mga ka-Raider, ano mas gusto nyo pagdating sa looks? Comment nyo nga dyan sa baba. Pagdating sa preno sa harap, pareho silang naka-disc brake. Ang pinagkaiba lang, si Winner X ay naka-ABS o anti-lock braking system, na pagdating sa biglaang preno, si Winner X ang pinaka-safe. Pagdating sa likod, pareho silang naka-disc brake at pareho ding hindi naka-ABS. Pagdating sa gulong sa harap, 90/80 kay Winner X at 70/90 kay Raider. At sa hulihang gulong naman, 120/70 kay Winner X at 80/90 kay Raider 150. At pagdating naman sa suspension, pareho silang naka-telescopic fork sa harap. At pagdating naman sa likod, si Raider 150 ay naka-monoshock, samantalang itong si Winner X ay naka-single cylindral. At pag-usapan na natin ng makina, dahil alam ko yan talagang pinakaabang-abang nyo. Itong dalawang motor na to ay naka 4-stroke at naka 4 valves. Pareho silang naka DOHC o dual overhead cams. At pagdating sa displacement, itong sa Raider 150 ay merong 147.3cc. Samantalang itong si Winner X ay merong 149cc. Pareho silang 6-speed manual transmission, kaya magkakatalo na lang sa maximum power at maximum torque. Sa maximum power, si Winner X ay may max power na 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. Samantalang itong si Raider 150 ay meron 13.6 kilowatts at 10,000 RPM max power. Sa maximum torque, si Winner X ay may 13.5 Nm at 7,000 RPM. Samantalang itong sa Raider 150 meron siyang 13.8 Nm at 8,500 RPM. Yan mga ka-Raider, medyo lumilinaw na kung sino talaga ang mas malakas. At para malinawan talaga, dumako naman tayo sa compression ratio. Si Winner X ay may 11.3:1 compression ratio. Samantalang itong sa Raider 150, 11.5:1 compression ratio. Pero malaking puntos pa rin ang timbang ng motor. Sa bigat, si Winner X ay may 122 kilograms, samantalang itong sa Raider 150 ay meron siyang 109 kilograms. Masasagot nyo na ba mga ka-Raider kung sinong mas matimbang pagdating sa power to weight ratio? So comment nyo na lang sa baba mga ka-Raider kung sa tingin nyo kung sino ang mas lamang pagdating dito sa power to weight ratio, at kukumpara mo na rin sa CC nila. At pagdating naman sa ground clearance, si Raider 150 ay meron siyang 150 mm ground clearance.
Samantalang itong si Winner X, meron siyang 151 mm ground clearance. At pagdating naman sa fuel tank capacity, medyo lumamang itong si Winner X. Dahil meron siyang 4.5 liters, samantalang itong si Raider 150, 4 liters lamang. At ito na ang pinakahihintay nyo, ang gas consumption. Based on WMTC o World Motorcycle Test Center, si Raider 150 ang may 50 kilometers per liter. Samantalang umangat itong si Winner X na meron siyang 52 kilometers per liter. Medyo tipid si Winner X ha. At di pa yan tapos mga ka-Raider. Tumungo naman tayo sa modern features ng dalawa. At pagdating sa panel, pareho silang fully digital panel na. Si Winner X ay may assist in sleeper clutch. Nakakatulong ito para smooth ang pag-downshift mo at pagdagdag mo ng gear. Samantalang itong sa Raider 150, wala pang features na yon. Si Winner X ay may USB ready power socket, si Raider 150 ay wala. Keyless o smart key itong si Winner X, samantala itong si Raider 150 ay physical key. At itong si Winner X ay may bagong features na answer back key system. At dagdagan mo pa ng anti-theft alarm. Si Winner X ay may silent start. Makakatulong ito upang mapatipid ang baterya at pagiging magaan sa makina. Samantalang itong si Raider 150 ay wala pang features na ito. Sa seat height, si Winner X ay merong 795 mm. Samantalang itong sa Raider 150 ay meron siyang 765 mm seat height. For in stroke, si Raider 150 ay merong 62 by 48.8 mm. Si Winner X ay merong 57.3 by 57.8 mm. At ito na rin ang pinakatanong ng lahat, kung alin yung mas mura at alin yung pinakamahal. Si Raider 150 ay nagkakahalaga ng 119,900. Samantala itong si Winner X, sa standard version nila, 123,900. Sa premium ABS version naman nila, ay meron itong 129,900. At ang pinakamahal dito ay ABS Racing na merong 131,900. Pero sa price na yan, panalo ka naman talaga sa Winner X dahil naka-ABS na ito. Na mga ka-Raider, nakatulong ba sa itong vlog na to? Make sure na i-subscribe at i-share mo na rin sa mga kakilala mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, comment ka nga sa baba.